Hello guys, si Kadyo na naman at nanonood kayo ng Motorsiklo News. Alright, another new balita. New na, balita pa. May bagong-bago pong labas ang Kymco Philippines. Ito lang naman guys, ang kanilang 150cc na Kymco Dink R. Opo, ito po yung naganap po sa may Brittany Palazzo. Diyan po sa may Daang Reyna, malapit po sa Daang Hari po yan, sa may Las Piñas area, papuntang Bacoor. So, ano nga ba ang Kymco Dink R150? Kung naalala nyo pa, ito po yung Dink po yung kauna-unahan pong maxi scooter na lumabas po dito sa Pilipinas na nakikita natin sa kalye. Dink po yun eh. May Grand Dink, tapos yan may Dink. Ito na po, ang bago, ang Dink R150. Okay, ano ba meron dito? Pinagmamalaki ni Kymco na ito po ay tinatawag nilang pang-adventure, urban adventure, dahil pag nakikita nyo po, tingnan po nyo yung tayo ng scooter nito, maxi scooter talaga ang datingan. Kahit 150cc lang, parang napakalaki pong tignan. At hindi lang po yan talaga, ito po yung makikipagbanggaan sa mga NMAX, ano ba yung mga 150cc, yung 160 ng ADV ng Honda, kayang-kaya po nito may pagbanggaan pag nakita nyo sa personal. Okay, ano po ba nangyari sa Palazzo? Siyempre, nandun po atin po mga sikat na mga personalities sa motoring industry. May mga motovloggers, at siyempre motoring media, at siyempre yung club po ng Kymco. Nagpunta rin po doon para ma-test ride po ang bagong-bagong Dink R150. Okay, bago natin sabihin kung anong initial impression namin sa Dink R150, pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang Dink R150. Okay, this is according sa kanilang pong PR, no? This is a maxi type liquid cooling system ang meron ito. So, naka-liquid cool na po to. Okay, nasabi na po natin na siya po ay liquid cooling. So, no problem po ito pagdating po sa mga traffic at sa mga long drives dahil sigurado magiging optimal at maganda pa rin po ang takbuhan ng inyong pong scooter dahil po sa kanyang liquid cooling feature. Okay, may high performance engine po siya. May high performance engine po to. Pasensya na po, bulol po talaga si Kadyo. Totoo po yan, high performance po to. Makikita nyo naman, 4-valve nga pala po to. But later, we will put here yung overall technical specifications sa motor na you can just pause at makita, no? Pero right now, I'm telling you na maganda po at talaga pong high performance engine po ito as testament nung kami po ay nag-test ride nito doon sa area. Talaga pong very responsive po ang engine. Pero more on that later. Okay, 150cc po siya at syempre fuel efficient 4-valve. Okay. Tapos ito po ay keyless na. Syempre po, halos lahat na po ng mga motor ngayon, lalo na sa mga price range ng 150cc, kadalasan po is keyless na. So, again, you just have to have the remote key at pwede mo nang start. Alright, no? Ang key operation may on-off main switch, steering lock, seat opening at fuel cap opening. So, nandun na po lahat, mapipindot ang mga kailangan mo, pagkarga ng gas, pagbukas ng inyo pong underseat compartment. Okay, yun po yun. Tama nga ba? Tama. Okay, isa pa, no? Ang safety feature nito, anti-lock braking system na front and rear. Kadalasan ng 150cc, harap lang. Ito po, talaga pong harap-likod na. Ganyan po talaga ang Kymco. Lahat po ng ABS po nila ng mga scooters is para laging front and rear. At meron na po siyang traction control system. May gulay! Sana na 150cc na talagang ganito, no? May traction control system na full tech pa. Okay na okay talaga ang features nito sa safety. Talaga mag-i-enjoy ka i-ride ito. Okay. Pagdating nga sa braking, naka-single floating front disc brake at meron siyang 13-inch tires front and rear. Okay, na may 120mm wide tire. Makapal po talaga ang gulong nito at makikita nyo po, napakaganda po ng gulong niya at napakaganda rin po ng pattern na pwede for wet riding. Alright, ano ba? May large underseat compartment, nakasya po ang isang regular full-face helmet. It is true, napaka-spacious po nito. Aside sa fact na you can still put a top box, no? Ang daming na makakarga. Talagang hindi lang po pang urban, pwede nang pang lakad na malalayo, pang long drives kasi marami kang makakarga rito na inyong mga bagahe. Kung gusto nyo, wag nang bumalik ng mga bahay nyo. Alright! Ergonomically designed scooter which is true
Very ergonomic, napakaganda po ng sitting position, very comfortable, para po din ng yung pang maxi scooter talaga, na-stretch mo pa yung mga legs nyo pagka sa long drives, kasi para NMAX, di ba, you can stretch your legs, no? Meron po siya footboard na gano'n, no? Stepboard, I mean. And of course, maganda po ang seating, lalo na po yung seats, nakahulma na po sa inyong puwetan, at salong-salo kayo, at lalong-lalo na sa controls, ergonomics ang controls, very easy to operate. Habang ikaw yung nagmamaneho, very, very good talaga. I really love the ergonomics nitong bagong Kymco Ding R150. Okay, naka-full LED lighting na. Pagdating talaga sa lights, pagdating sa mga scooters, Kymco is one of the best when it comes to lighting system. Lalong-lalo na mga headlights sila. At lalong-lalo na to, guys, naka-full LED lighting system na. Okay, another feature is rigid and stable ang kanyang frame. Double layer backbone frame provides rigidity necessary for spirited riding. Of course, tapos coupled with the traction control system and of course the safety in ABS, napakasarap po imaneho nito at napaka-responsive po ng kanyang engine. Okay, ano pa? Easy, ito pa maganda mga features, no? Easy access USB charging. So, sa may manibela, sa may gitna doon na po nyo makikita, hidden, very easy to access nga lang na USB port. So, magcha-charge kayo ng mga cellphones nyo, very, very easy na ito, very accessible ang pagkakalagay ng kanyang USB charging port. At syempre, meron siyang front glove box. Sa may bandang kanan po yun ng side ng inyo po sa harapan po ng manibela, sa may baba lang ng onte, meron po dong glove box na pwede mo ilagay ang inyong gadget o yung cellphone while you're charging. Okay? Very accessible. Pwede mo rin kasya rin ng mga wallets nyo rito kahit walang laman yung wallet nyo. Okay, ano pa ba? Meron siyang 10.7 liters fuel tank capacity. Okay? Tapos, ang kagandahan nito, nasa harapan na rin po ang inyong fuel lead. So, pag magpapagas ka, you don't need to open your seat kasi nandun na po sa harapan yung gas lead at doon na kayo magpapaarga. Okay, one touch open rear pillion step. Okay, ito yung pillion passenger peg, no? Yung tapakan ng inyong pillion passenger, napaka-ganda na po ng pagkaka-design, well hidden pag hindi kailangan, pero pipindutin nyo na, lalabas na, mag-extrude na, okay na, at very comfortable pagdating sa ergonomics at placement ng paa ng inyong mga pasahero. Alright! Ngayon, ano pa? Meron siyang sporty LCD dashboard. All information is still visible even on daytime riding. Opo, napakaganda po na visibility nito. Although digital lang po to, not the fancy nudo na meron ng mga maxi scooter nila, like kahit yung kanilang Kymco Like 150, pero okay na po itong ganitong very visible at nandun na po lahat ng elements at mga kailangan mo makita when it comes to your driving needs. No? Speedometer, tsaka syempre may tachometer, puro digital po yan, at syempre may clock pa rin po ito. Very good po. At maganda rin yung kanyang ground clearance. It's not that high, it's not that low, it's just, kumbaga, tama lang. Kasi, kumbaga, maganda yung palo ng hangin dito sa inyong ground clearance, so mas maganda ang yung pagiging nimble nito pagdating sa likuan, pagdating sa bankingan, at syempre, maganda na rin ang taas nito kung basag-basag man ng kalye, hindi sasabit ang inyong ilalim, no? Maganda po ang ground clearance nito, 135 mm. Okay, meron siyang available colors na tinatawag nating pearly black. Meron din siyang pearly white, at syempre may petrol blue. Okay na okay po talaga ang ating pong mga colors, no? Okay, what can I say about the Kymco Ding R nung ako'y nagmaneho nito? Okay, pagdating po sa ride feel, very comfortable. Guys, 150cc pero parang ang naka 300cc to 400cc na maxi scooter pagdating sa ride feel. Ganda ng palo ng suspension, ang ganda ng kapit ng gulong, at lalong-lalo na, ang gwapo-gwapo po nito, guys. Talagang, yung pictures o yung video won't do it justice. Pag nakita mo personal, apakaganda po na scooter nito. Kaya po maipagsabayan sa mga Yamaha at sa mga Hondas. Panalo po talaga ang scooter nito. Design-wise and performance-wise, no? Ang pagkakaiba lang niya pagdating sa Yamaha, no? Pagdating sa kanyang silinyador o sa throttle, medyo may konting delay po siya. Ganun naman po lahat ng po ng Kymco scooters. Meron pong safety delay
na kailangan mo medyo ibaon bago lumipad. Pero pag lumipad na po kayo, lumilipad po talaga kayo. Hindi po tulad ng Yamaha, pagka talaga po tinwist nyo, boom, talagang lipad na. Pero this one, very good. Very good ang kanyang ergonomics, ang kanyang handling. Kung makikita nyo sa video, no, talaga nag-i-enjoy yung mga nagte-test ride. Pati po ako, nag-enjoy po ako pagdating po sa aking pagliko-liko, pag-bank-bank, at syempre yung biglang harurot, panalo po to. Hindi po namin na-testing syempre ang kanya pong top speed. Pero, judging by 150cc, engine ng Kymco, I believe it can easily go 100 kilometers per hour easy. Okay? At mabilis pa ang acceleration. Very good. Very comfortable po ang seats. Very convenient. Madami mo magagamit dito, no? Syempre, mga features niya at napakarami mo mailalagay sa underseat compartment. At syempre, yung long drives is very comfortable when it comes to this motorcycle, this scooter. At very, very good talaga. Guys, wala akong masabi sa Kymco Dink R150. Anyways, ano pa ba? Again, sa looks, panalo, very up-to-date, at I think it will really be tempting. Kung ako, nung nakita ko, kung may pera lang ako, binili ko na lang, bibili ako 10, pamimigay ko yung siyam. Joke lang. Pero panalo po talaga ang Kymco Dink R sa itsura, sa performance, at syempre, sa presyo. Ang presyo po niya is 152,000 pesos, 152,900 pesos. Di ba guys, 152,900 pesos lang. At may introductory price pa na 149,900 pesos. Wow! Di ba? Kapresyuhan lang po yan ng mga competitor na galing sa Japanese brand. No? May Yamaha, yung Honda ADV, mahal ng konti, pero halos ganun din ang presyuhan. Pero sa price na yan, kung meron din kayong pera, I assure you, ito, panalo po to. Okay po to. And you know, Kymco is good. It's a really good brand. Ito po, at pagdating po sa kanyang quality, at syempre, dependability, naku po, Kymco po is isa sa magagandang brands na meron dito. Even Europe loves it, di ba? Yan po ang kagandahan sa bagong release na all new Kymco Dink R150. So again, kung nagustuhan nyo ang aming video, like button lang. At mag-subscribe kung hindi pa at bago kayo. Ako po si Kadyo. Sige na po, mag-subscribe na po kayo para makuha na namin syempre ang aming pong silver play button. Anyways, yun lang po yun. Again, ako po si Kadyo. At sa susunod po natin mga videos, see you next time.